Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Hi, ako si Mark, 24 years old at fresh graduate ng kursong Computer Engineering. Sobrang excited ako noon na makahanap agad ng trabaho pagkatapos kong graduate. Akala ko, kapag may diploma ka na, mas magiging madali na ang lahat. Pero hindi pala ganoon ang realidad. Araw-araw akong nagsesend ng resume sa iba't ibang kumpanya. Hindi ko na nga mabilang kung ilang applications na ang naipasa ko online. Nagwo-walk-in din ako sa mga kilalang kumpanya sa Makati at Ortigas, umaasang may tatawag para sa interview. Pero buwan ang lumipas, wala pa rin. Sobrang frustrated na ako. 5 buwan na ang nakalipas simula nang makagraduate ako, pero hanggang ngayon, wala pa rin akong trabaho. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ng pressure. Kailangan ko nang magkaroon ng trabaho para makatulong kina mama at papa. Hindi na rin biro ang mga gastusin sa bahay. Dahil doon, hindi na ako naging choosy. Kahit hindi na align sa tinapos kong kurso, nag-apply na rin ako sa iba't ibang industry. Isa na roon ang call center. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na matatanggap agad ako sa call center sa unang interview pa lang. Nakatanggap agad ako ng job offer. Hindi man kalakihan ng sweldo, sapat naman para makapagsimula at makatulong sa pamilya ko. At iyon nga ang dahilan kung bakit papunta ako ngayon sa One Corporate Center sa Ortigas. Magpapasa ako ng requirements at pipirmahan ng job offer para sa kumpanyang papasukan ko. Healthcare account ang hahawakan ko. Kahit hindi ito konektado sa kursong tinapos ko, tinanggap ko pa rin. Sa ngayon, mas mahalaga na may trabaho kaysa wala. Kailangan kong magsimula sa kung anong oportunidad ang nasa harapan ko. Iniisip ko na lang na stepping stone ito. Mag-iipon ako ng experience, matututo ng mga bagong skills, at balang araw, baka magkaroon din ako ng pagkakataong makapasok sa trabahong mas malapit sa kursong natapos ko. Minsan talaga napapaisip ako kung bakit napakahirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Kadalasan, naghahanap sila ng may experience. Pero paano magkakaroon ng experience ang isang fresh graduate kung walang kumpanyang handang magbigay ng pagkakataon? Gusto mong kumuha ng valid ID, pero hahanapan ka muna ng valid ID bago ka makakuha ng valid ID. Parang mga tanga lang. Ang tataas pa ng standards ng ilang kumpanya. Akala mo kung magpasahod ay sobrang laki, pero pagdating sa offer, halos sapat lang para makaraos sa araw-araw. Pero wala eh. Ganito talaga ang buhay. Nakakalungkot isipin ang kalagayan ng Pilipinas. Masisipag naman ang mga Pilipino. Marami ang nagsisikap araw-araw. Nagtatrabaho ng maayos at ginagawa ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Pero kahit anong sipag mo minsan, parang napakahirap pa ring umunlad. Pakiramdam ko kasi, mas madalas na napapabora ng interes ng malalaking kumpanya kaysa sa kapakanan ng mga ordinaryong manggagawa. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, marami pa ring empleyado ang tumatanggap ng sahod na halos sapat lang para makaraos sa araw-araw. At ayokong magmukhang toxic o magreklamo lang ng walang dahilan, pero hindi rin naman natin maikakaila na may kinalaman dito ang mga leader na iniluluklok natin sa pwesto. Ang mga desisyong ginagawa ng mga nasa gobyerno ay may direktang epekto sa trabaho, ekonomiya, sahod, edukasyon, at kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaya mahalagang maging matalino tayo sa pagpili ng mga taong ibinoboto natin. Dahil pagkatapos ng eleksyon, tayong mga ordinaryong mamamayan din ang nakakaranas ng epekto ng kanilang mga desisyon. Kaya sa mga darating na halalan, sana piliin natin ng mabuti ang mga taong iluluklok natin sa pwesto. Hindi ko sasabihin kung sino ang dapat ninyong iboto, dahil karapatan ng bawat isa na gumawa ng sariling desisyon. Pero sana, hanggat maaari, piliin natin ang mga kandidatong may integridad, may malinaw na prinsipyo, at may tunay na malasakit sa mamamayan. Hindi man sila perpekto, ang mahalaga ay may kakayahan silang mamuno ng tapat at may puso para sa bansa. So, back to my story.
Katatapos ko lang magpirma ng job offer at magpasa ng mga requirements. Sa wakas, may trabaho na rin ako. Mag-start na ako sa Monday. Pauwi na sana ako nang maramdaman kong kailangan ko munang mag-CR. Dumaan ako sa restroom sa floor kung saan ako galing. Pero nakalock ito at may nakasabit na sign na nagsasabing may ginagawa raw na maintenance. Wala akong ibang choice kaya sumakay ulit ako ng elevator at umakyat sa 11th floor para doon gumamit ng CR. Tahimik ang buong floor. Halos wala akong nakikitang tao habang naglalakad ako sa hallway. Marahil ay dahil malapit na ring matapos ang office hours. Dire-diretso akong naglakad papunta sa restroom. Pagpasok ko sa loob, meron akong nakita na lalaki na naghuhugas ng kamay. Napatitig siya bigla sa akin. Nagkatinginan kami na dalawa. Pero dahil medyo nailang ako, agad akong umiwas ng tingin at dumiretso sa urinal para umihi. Natapos na akong umihi at lumapit na rin ako sa lababo para maghugas ng kamay, pero nandun pa rin yung lalaki sa harap ng salamin. Kanina pa siya naghuhugas ng kamay, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya umaalis. Para bang may hinihintay siya. Hindi ko na lang iyon pinansin at binuksan ko ang gripo. Habang naghuhugas ako ng kamay, napatingin ako sa salamin at doon ko napansin na nakatingin pala siya sa akin. Nagkatitigan na naman kaming dalawa. At sa sandaling iyon, alam ko na kung ano ang ibig sabihin ng mga tingin niya. Hindi na ako bago sa mga ganoong sitwasyon. May mga pagkakataon sa buhay ko na nakaranas na rin ako ng mga ganitong klaseng titigan at pakiramdaman, kaya madali kong nabasa ang intensyon niya. Ramdam ko na interesado siya sa akin at pakiramdam ko rin ay katulad ko siya. Pareho ko siya na pumapatol sa kapwa lalaki. Naglalakad ako papunta sa pinakadulo na cubicle. Tapos bago ako pumasok sa loob, tiningnan ko siya. Na parang sinasabi ko na sundan niya ako at sumunod naman siya at doon sa loob ng cubicle. Meron nangyari. Ang tagal ko din hindi na-experience yung mga ganitong ganap kasi nag-focus ako sa sarili ko ng matagal. Saka nagmo-move on ako sa ex-boyfriend ko. Naniloko ako. Kaya sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko munang mag-focus sa sarili ko at sa buhay ko. Nasaktan na kasi ako ng sobra noon. Dumating sa punto na pakiramdam ko, ibinigay ko na ang lahat, pero ako pa rin ang naiwan at nasaktan sa huli. Dahil doon, nangako ako sa sarili ko na aayusin ko muna ang buhay ko. Uunahin ko ang mga pangarap ko, ang career ko, at ang kinabukasan ko. Hindi na muna ako magpapadala sa emosyon o hahayaang maging sentro ng mundo ko ang ibang tao. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas na kami ng cubicle. Nauna akong lumabas habang naiwan muna siya sa loob ng ilang sandali para hindi halata na magkasama kami. Pagkatapos, ay dire-diretso na akong naglakad palabas ng restroom. Tahimik lang akong naglakad pabalik sa elevator. Habang bumababa, hindi ko maiwasang mapaisip sa nangyari. Pero mabilis ko ring inalis yon sa isip ko. Nag-book na lang ako ng angkas para makauwi agad. Pagod na rin kasi ako at wala na akong gana pang makipagsiksikan sa commute. Uuwi na ako sa bahay namin sa Tanay, Rizal. Ang nasa isip ko na lang noong mga oras na yon ay makauwi, makahiga sa kama at makapagpahinga. Halos buong araw din kasi ang ginugol ko sa opisina. Ilang oras akong naghintay bago tuluyang natawag para sa pagpirma ng job offer at pagproseso ng mga requirements. Isa pa, may magandang balita na rin akong maibabahagi kina mama at papa. Magsisimula na ako sa trabaho sa Monday. Sa totoo lang, hindi ko muna sinabi sa kanila na may job offer na ako. Ayokong umasa sila ng maaga o ma-excite nang wala pang kasiguraduhan. Gusto kong sigurado muna ang lahat bago ko ibalita. Kaya hinintay ko munang mapirmahan ko ang job offer at mahawakan mismo ang job offer bago ko sinabi sa kanila. Tuwang-tuwa naman si mama nang malaman niya. Ilang buwan na rin ang lumipas simula nang ma-hire ako sa una kong trabaho bilang call center agent. Kahit papaano, masaya ako dahil sa wakas ay may maayos na akong trabaho at nakakatulong na rin ako sa pamilya ko. Unti-unti na rin akong nasanay sa trabaho. Natutunan ko kung paano makipag-usap sa iba't ibang klase ng customers, humawak ng pressure, at makisama sa mga katrabaho ko. Tuwing lunch break o kaya naman ay break time,
Madalas akong umaakyat sa 11th floor para makipag-trip at magpasubo. Tambayan kasi yun ng, alam ninyo na, tahimik kasi sa floor na yon at walang masyadong nagpupunta. Maraming kwento at usap-usapan tungkol sa ilang mga restroom sa one corporate center, lalo na kapag gabi. At napatunayan ko na totoo yon. Parang bawat restroom, meron. Pero sa totoo lang, minsan nakakatakot din sa building na yon, lalo na kapag gabi. Kapag ikaw na lang ang mag-isang naglalakad sa hallway, parang iba ang pakiramdam. Tahimik na tahimik ang paligid. May mga pagkakataon pa na halos walang tao sa buong floor, kaya mas lalong nakakakilabot ang atmosphere. Kaya minsan, kapag nakakaramdam ako ng tawag ng kalikasan, tinitiis ko na lang kasi natatakot ako magpunta sa restroom. Minsan nga napapalingon pa ako sa likod ko para siguraduhing wala akong kasunod. Kasi may balita na meron din multo dito, pero hindi pa ako nakakita. Marami na rin akong naging karanasan sa CR ng One Corporate Center sa Ortigas. At masasabi ko na totoo ang chismis. Merong ganap sa mga restroom. Pero kung may isa akong maipapayo, ito ay ang maging maingat sa mga taong nakakatitigan ninyo sa CR. May mga kwento at balita. Kasing umiikot tungkol sa isang batang lalaki na madalas tumambay sa CR. Pero ayon sa kwento, multo daw yon. Karaniwan siyang nakatayo lang sa isang sulok o kaya naman ay nakatingin sa salamin. May mga pagkakataon pa raw na mapapansin mo siyang nakatitig sa'yo. Pero kapag nilingon mo ulit o sinubukan mong lapitan, bigla na lang siyang nawawala. Ang mas nakakatakot pa, ayon sa mga nakakita raw sa kanya, hindi pare-pareho ang floor kung saan siya nagpapakita. Minsan, nasa ikalimang palapag, minsan nasa ikasampo. At kung minsan naman, ay sa 11th floor. So far, hindi ko pa naman nakita ang sinasabi nilang multo. Hindi ko rin alam kung totoo ba talaga ang mga kwentong yon o isa lang yung urban legend na ipinapasapasa ng mga empleyado para takutin ang mga bagong hire. Pero sa totoo lang, nagpapasalamat pa rin ako na wala na ako sa One Corporate Center sa Ortigas. Matapos ang ilang buwan na pagtatrabaho bilang call center agent, nakakuha ako ng trabaho na mas malapit sa tinapos kong computer engineering. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more cuento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.